Hanggang lieg ang naranasang baha sa ilang lugar sa Palawan dahil sa bagyong Tino. Saksi, si Mariz Umali. Napasigaw ang isang residente na nagliparan ng mga dahon at iba pang gamit dahil sa lakas ng hangin at ulan sa El Nido, Palawan kanina. Animoy sumisipo ng hanging dala ng bagyong Tino na nagpasayaw ng mga puno sa kalsada. Naitala sa El Nido ang ikawalo at huling landfall ng bagyong Tino mag-alas 5 ng umaga kanina. Naminsala ang malakas na hangin at ulan gaya sa hanging bridge na ito sa Barangay Bukana. Sumuko na talaga. Bago yan, naunang dumaan ang bagyo sa Batas Island sa bayan ng Taytay. Nagpabaha ito sa Barangay Kabatan kaya umakyat na sa bubong ang ilang residente. Ang mga natumbang puno humambalang sa kalsada. Ang kisame ng isang gusali sa Northern Palawan Provincial Hospital bumigay kaya inilikas muna ang ilang kawani at pasyente. At pinalubog naman ng mga alo ng ilang bangka sa Barangay Pali. Grabe lakas ang hangin. Sa bayan ng San Vicente, rumagasa ang kulay putik na baha. Kaya nalubog ang ilang bahay at gumuho pa ang iba kaya di na mapakikinabangan. Lakas na naman ang agos, kanina hibasto. Nagkawasak-wasak din ang mga bahay sa bayan ng Linapakan. Pati ang hanging bridge sa Barangay Karamas sa bayan ng Rojas. Hanggang leeg naman ang baha sa ilang lugar sa Puerto Princesa City kaya gumamit na ng galon bilang floater ang mga lumikas. Dahil sa malawakang pagbaha, nagtulong-tulong na ang mga rescuers sa pagsagip sa mga apektadong residente. Ang ilan, buwis buhay na nilusong ang malalim na tubig kahit walang bangka. Yung pong pulis na nakaupo sa graba, muntik nang nalunod. Kasama nung nandyan na nag-aantay sa sanitary sa labas. Maging ang isang kumbento na sinisilungan ng ilang lumikas di nakaligtas sa baha. Sa tala ng Provincial Emergency Operations Center, aabot sa mahigit 37,000 individual ang apektado ng bagyo sa lalawigan. Namahagi na ang DSWD Mimaropa ng family food packs sa mga apektado ng bagyo sa Araceli at Dumaran. Ang Amerika naghahanda na ng relief efforts para ibigay sa Pilipinas. Nagpaabot din ng pakikiramay sa pamilya ng mga nasawi at biktima ng bagyo si U.S. Ambassador Mary Kay Carlson. Ayon sa palasyo, nagpaabot na ng tulong si Pangulong Bongbong Marcos sa mga apektado ng bagyong Tino. Nakatakda ring bumisita sa Cebu si Pangulong Bongbong Marcos para personal na alamin ang sitwasyon ng mga nasalanta. Sa tala ng Department of Energy, nasa 1.4 million na kabahayan ang nawalan ng kuryente sa Visayas dahil sa bagyo. Tiniyak naman ng ahensya na patuloy ang pagsasaayos ng mga linya ng kuryente. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.